Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay ng 7-minute prayer devotion. Ang ating pong teksto ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 7 hanggang 12. And I will be reading the English King James Bible. Ang sabi po dito, "And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. There were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. They were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na amin pong mumuni-munihan sa umagang ito. Ikaw po ang mangusap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito pong verses na ating binasa ay ang record ng unang Pasko. Kung kailan ang ating Panginoon ay ipinanganak doon sa Bethlehem. At binanggit po dito, she brought forth her firstborn son. At ito po ang kwentuan ng Kapaskuhan. Ito po ang unang Pasko. Pero nakakalungkot po sapagkat yung pinaka-essence, meaning, purpose, kahulugan ng Pasko, lalong-lalo na yung unang Pasko, ay nawawala na po sa panahon ngayon. Sapagkat busy-busy ng lahat, even Christians are being tempted to celebrate together with the world. Ang Kapaskuhan po ay nagiging panahon ng pagiging busy. Ang Kapaskuhan po ay nagiging panahon para magkaroon ng mga anxiety, stress sa mga tao sapagkat kailangang makipagsabayan sa trend, sa commercialism nitong tinatawag na Pasko. Nandiyan ang mga regalo na dapat mabili, mga damit na bago na dapat magkaroon, mga pagkain na dapat maluto upang maihanda, upang para sa iba ay mabuo ang Kapaskuhan, which nakakalimutan po natin, yan po ay hindi ang tunay na kahulugan ng Pasko. Would like to give to you, what is Christmas? Ano po ba ang Pasko? Una, dito po sa verses natin nabasa, it is a day of glorifying God, o ang pagluwalhati o ang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nung ipanganak po ang ating Panginoon sa sabsaban, siya po ay ibinalot sa mga tagpi-tagping damit or itong tinatawag na swaddling clothes, and he was laid in the manger sapagkat wala na pong kwarto na bakante sa mga tuluyan. At dito po sa verse 8, makita natin na mayroong mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. During that night, they were keeping watch over their flock by night. At bigla pong may lumitawan, sabi ng at mga anghel na lumitaw po dito sa verse 9. And then, nangatakot po sila. At ang sabi, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Pero po, dun sa verse 9, sa unang bahagi, ang sabi dyan, the glory of the Lord shone round about them. Nung lumitaw po ang mga anghel, ay makikita po doon yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. At umaawit nga sila dito sa verse 14, Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. So yung mga anghel po ay nagpakita upang i-anunsyo, ibalita ang kapanganakan ng Panginoon sapagkat nais nilang iparamdam sa mga tao
na isinilang na ang bugtong na anak na siyang magdadala ng kalwalhatian ng Diyos dito sa sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, mga nakikinig, ang Kapaskuhan po ay araw ng kalwalhatian ng Diyos. Hindi po ito atin. Birthday po ito ng ating Panginoon. Ito po ang kanyang kapanganakan. Ito ang araw ng kanyang kapanganakan. Ito po yung kanyang pagsilang. Siya po ang may okasyon. Siya po ang may event. Bakit po tayo masyadong busy para sa atin samantalang siya ang dapat nating itaas sa araw ng Kapaskuhan? Not only that, what is Christmas? Number 2, it is a day of overcoming fear. Pag-alis ng mga takot o mga kinatatakutan. Kaliwat kanan ngayon ang mga pagregalo, kaliwat kanan ngayon ang handaan, kaliwat kanan ngayon ang mga reunion, kaliwat kanan ngayon even in churches, ang daming mga activities, ang daming mga pagtitipon, ang daming mga events na dapat puntahan sa mga opisina, sa mga paaralan, sa mga company at kung saan-saan pa. Maraming pwedeng puntahan, pero maraming tao ay ang hatid nito sa kanila ay takot. Sapagkat saan kami kukuha ng perang ganito? Saan kami kukuha ng ganitong pambili? Saan tayo makakakuha ng ganito? Laging ang iniisip ay ang mga bagay na pangmaterial, and it causes fear in the hearts of men. Kahit sa mga mananampalataya ay nagkakaroon tayo ng mga takot. Ang sabi ng anghel, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Yan po yung pangatlo. It is a day of good tidings o kagalakan para sa tao. Ngayon pong Pasko, dapat po magalak tayo. Dapat po masaya tayo. Dapat mayroon joy and peace sa ating mga puso. Sabi nga dito, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Para sa lahat po ito sa atin. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Dapat tayo ang pinakamasaya. Dapat hindi tayo nakikitaan ng kalungkutan ngayong Pasko. Sapagkat tayo yung may Kristo sa puso. Tayo yung may Kristo sa buhay. Alisin po ang takot at palitan po ito ng kagalakan. May pera ka man o wala, may bonus man o wala, meron mang 13th month pay o wala, hindi po yan ang magbibigay ng kagalakan sa atin, kundi yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin, na ang kaluwalhatian ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. Ang Diyos na nasa taas, na nasa langit, siya'y bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao upang tayo po ay makasama. Kaya nga ang pangalan niya rin ay Emmanuel. God is with us. Number 4, it is a day of salvation through Christ. Kaligtasan dahil kay Kristo o sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi sa verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang Pasko po ay araw ng kaligtasan. Ito po yung araw ng pagdating ng tagapagligtas. Ito po yung araw na ang Mesaya ay ipinanganak upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Yes, siya po ay dumating bilang sanggol, pero hindi siya nanatiling sanggol. Siya po ay lumaki at nagturo, nangaral, nagpahayag ng pag-ibig ng Diyos, at ipinako siya sa krus para po tubusin tayo, iligtas sa ating mga kasalanan. So yan po ang Pasko. Ito po ay araw ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay araw ng pag-alis ng mga kinatatakutan. Ito po ay araw ng kagalakan na ipinagkakalob sa atin ng Diyos para sa lahat ng tao. At ito po ay araw ng kaligtasan. Nawa po yan ang dalhin natin ngayong Kapaskuhan. Isantabi ang mga bagay na nakakasira ng kahulugan ng Pasko. Isantabi ang mga bagay na nagpapalayo sa atin. If we are not careful, we become idolatrous. Nagigipong idols ang mga bagay na inilalagay natin sa ating gitna between us and between God, ay nawawala yung tunay na pag-celebrate ng Pasko. Ngayon pong Pasko, let us celebrate Christ. Let us celebrate Jesus. Christ must be in Christmas. Magandang umaga po sa inyo at maligayang Pasko sa inyong lahat.